Ayan. Good day, everyone. I am your Teacher Angge, and today I will be discussing the lesson for the menu planning. So, on topic na to ay really important lalo na sa food service industry dahil ang menu ang nagsisilbing heart or puso ng isang food establishment. So, lahat ng operation magmula sa pagbili ng mga ingredients, sa pagluto at sa serving ay umiikot nga ito sa menu. So, according sa magiging lesson natin, a menu is a list of food and beverage items offered by a food establishment driven by consumers' demand and the organization's goals. So, ngayon is aalamin naman natin kung bakit nga malaki yung impact ng menu planning sa isang success ng isang operation ng food. Pero before that, um, I want you all to bow down your head and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Hiraya! So, ayan. Since tapos na po tayo sa ating prayer is bago nga tayo mag-dive sa discussion natin is magkakaroon muna tayo ng simple icebreaker activity na tinatawag na menu mishmash. So, ano nga ba ang mechanics ng game? So si Teacher Angge ay magpe-present ng scrambled word sa screen and then kayo na student mas unscramble the word and sabihin sa akin kung ano yung tamang sagot. So, ang unang student na makapag-raise ng hands ay mag-earn ng 1 point. So, let's start. Tasap. Ano kaya ang tasap? Anybody? Ayan, sige, Mr. Um, yeah, Pasta po. pasta nga ba? Let's see. Ayan, pasta. So, we have another one. Gub, gubrer. Ano kaya ang gubrer? Ayan, sige, sir. Burger po. Burger ba? Ayan, you're right. It's burger. Next. Ayan, may nagre-recite na naman. Okay, go ahead. Chicken po. Chicken nga ba? Ayan, your answer is right. And then, another one. Eric. Ano ang Eric? Okay, mister? Rice po. Rice? Ayan, you got it right. And then, Pliapinpi. Ano kaya yan? Parang it's so hirap na word. Okay.
State your answer po, mister. Pineapple po. Ayan, you got it right. And I think we have last word. Ano kaya yan? Nakpiyak. Okay? State your answer, mister. Pancake po. Pancake nga ba? Ayan, tama, pancake. So, lahat ay nag-guess naman, no? So, bakit nga ba natin ginawa yung activity na yan? So, ginawa natin yung activity na yan is para ma-relate agad kayo sa topic natin. So, mapapansin ninyo na kahit simple lang yung activity is kailangan ng ayos and tamang pagkakaayos ng mga jumbled letters para makuha yung tamang sagot. So, ganito rin yung sa concept ng menu planning, no? Kapag magulo, mahirap intindihin. Kapag maayos naman, malinaw at madaling sundan. So, ngayon dadako na tayo sa what is menu planning? So, pinaka-basic na tanong yan, no? Ano ang menu planning? So, ang menu planning ay isang listahan ng mga pagkain at inumin na inaalok ng isang food establishment. Pero sa totoong buhay, ang menu ay higit pa sa listahan, no? Ito ang foundation ng buong operation nga ng isang restaurant. So, ang menu planning ay isang process ng pagpaplano ng mga food ng maaga para sa sa isang takdang panahon or based sa pangangailangan ng customers at sa kakayahan ng negosyo. So kapag nag-menu planning, hindi lang po iniisip kung ano ang masarap. Isinaalang-alang din kung kaya bang lutuin ng staff yung food, available ba yung ingredients, pasok ba siya sa budget, and naaayon ba sa concept ng establishment. Kasi dahil dito, masasabi natin na ang menu planning ang pinakamahalagang planning aspect sa food industry. Dahil dito nga nakasalalay ang success or failure ng isang operation. So, ayan. Mga factors to considered in menu planning. Ayan, sa paggawa ng menu, maraming salik ang dapat isaalang-alang. Una dyan ay yung personal skill level. So, dapat tugma ang menu sa kakayahan ng kitchen staff. Hindi naman I mean, walang sense ang complicated menu kung hindi naman kaya ng staff lutuin ito ng maayos, 'di ba? So pangalawa is product availability. Mas mainam gumamit ng ingredients na madaling hanapin and seasonal kasi bukod sa mas mura is mas sariwa ito. And the third one is the quality and price stability. So dapat kayang panatilihin ang kalidad ng pagkain kahit nagbabago ang presyo ng ingredients. Fourth is the consumer's demands. So, importante ring alamin kung ano ang gusto ng target market. Kahit masarap ang pagkain, kung hindi ito patok sa customers is hindi rin ito mabebenta, di ba? So, next is the economic conditions and competitions. So, dapat realistic ang presyo at kayang makipagsabayan sa mga competitors. The number six, it's the supply levels, industry trends, and concept team and operational system. So, ang lahat ng factors po na ito ay konektado nga siya sa isa't isa. Kasi kapag may isang factor na hindi sinama sa planning, possible na magkaroon ng problema sa operations, gastos, or sa customer satisfaction. So, ngayon, dadako na tayo sa importance ng menu planning. So, bakit nga ba napakahalaga ng menu planning? Una is ginagabayan
maintindihan nito ang kitchen operations and workflow. So, ibig sabihin, malinaw kung ano ang ihahanda, kailan ito lulutuin, at paano to ihahain. So, pangalawa naman, sinisigurado nito na ang meals ay may high quality, hindi tinipid at maayos ang preparation. Pangalawa, balance. Hindi puro carbs or puro proteins lang yung siniserve. Pangatlo is nutritious. Dapat may mga sapat na nutrients ka na ihahain doon sa food na niluto mo. And then, pang-apat is the visually appealing. Dapat kaaya-aya sa mata ng mga customers ang food na pinipare mo para masagana din silang kumain. And then lastly, dapat hindi nakakasawa. So kapag walang menu planning, ayun nga, sabi ko, possible na maulit ang mga pagkain. Hindi pantay yung nutrition and minsan hindi pa presentable. So, pero kung ito nga ay na-plan, mas nagiging professional ang dating ng pagkain at mas nagiging satisfied ang mga customers. So, ayan. Ngayon, let's go deeper into the mechanics of menu planning or paano ba talaga gumagana ang menu bilang isang management tool sa kitchen. So, ika nga nila, 'di ba? The menu organizes works and defines what the kitchen must prepare. This means hindi lang basta listahan ng pagkain ng menu. Ito ay blueprint ng buong operations. So, number one, menu as a workflow guide. So, ano ba meaning nun? Kapag may menu na, nagiging mas malinaw kung ano ang dapat unahin na gawin. Sino ang assign sa bawat task and how much time is needed per dish. Second is menu as purchasing guide. So, the menu tells the purchasing department what ingredients to buy, how much to buy, and what to buy, and when to buy the item. So, the third one is the menu and the cost control. So, isa sa pinakamahalagang role ng menu ay cost control. Kasi kung mali yung menu planning, pwedeng mag-overstock ng ingredients na mauuwi sa pagkakapanis or pwede ring mauwi sa uh, pagkulang or yun nga na magli-lead sa mga customers ng dissatisfaction. So, sample, kung alam mong mahal nga yung salmon during the peak season, so dapat hindi mo ito gagawing daily special, no? At saka kung limited naman yung manpower mo, is hindi ka dapat maglalagay ng time-consuming dish sa menu na isi-serve mo. Pang-apat is the market and service flow. Ayan. Well-planned menus ensures smooth service. Kasi, example, kapag lahat ng dishes mo ay fried, is magkakaroon ng bottleneck uh, sa fryer station. Pero kung menu planning is well-balanced, yung mga dishes mo like grilled, mga sauté, mga bake, ganun, is mas na magiging smooth ang operation. So, next is menu as marketing tool. Ayan. The menu also represents the brand. So, example, sa Starbucks, always nilang fini-feature yung coffee-based drinks nila, di ba? So, sa Jollibee naman, always nilang hina-highlight yung Chicken Joy. So, meaning, the menu communicates your identity to customers. So, next. Ito naman, yung steps in constructing a menu. Una is determine the flexibility. So, we start by deciding that
type of menu. Fixed menu, yun yung same items every day. A la carte, yun yung mga individual dish na may separate prices. And then the combination menu. So may fixed meals, meron ding may a la carte options. So ayun, these steps is may help niyo tayo ma-determine how dynamic and paano natin pwedeng ma-customize yung mga menu will be sa menu planning. For example, sa fixed menu, yung sa school cafeteria, nagsaserve sila ng same silog meals everyday, di ba? Sa a la carte naman, sa mga fine dining restaurant. So, yun yung mga appetizers, mga mains, desserts, is meron silang kanya-kanyang, individually priced. So, sa combination naman, is yun yung fast foods. May value meals, may individual meals, di ba? So, step 2, choose the menu pattern. So, the menu pattern is yun yung magdetermine sa atin ng arrangement of mga dish. Like, ini-include dito kung paano tayo magde-decide ng ilang meals per day, ano yung order of presentation, kung may soup, salad, entree, dessert, or whatsoever. And then lastly, ano ang serving portion sizes. So, step 3, select the main dish. So, the main dish is the core of the meal. Kapag yung main dish ay napag-decidean na, is mas madali ng i-match ang side dish, vegetable dish, soup, and the dessert. For example, if ang main dish natin is grilled chicken, ang sides could be mashed potato, fruit desserts, buttered vegetables. Kung ang main dish naman natin ay heavy like beef kare-kare, dapat lighter naman ang dessert like fruits or gelatin. So, next is step 4, avoid natin yung repetition, especially sa cyclic menus. So, ano ba yung cyclic menu? Yun yung repeating meals on a weekly or monthly cycle. So, ang goal nito is to provide variety and avoid customers' boredom. So, based sa lesson nga, repetition must be avoided to maintain yung interest ng customers. For example, ito wrong to ha. Monday, Tuesday, Wednesday is puro fried chicken yung isa-serve mo. Syempre, nakakaumay naman yon. Dapat sa Monday, fried chicken. Sa Tuesday, fish fillet. Sa Wednesday, pork adobo. So, ayun, may iba't ibang variety nga kada day, no? So, avoiding repetitions is may ensure natin yung nutritional balance din. At yun nga, sabi ko, is hindi magsasawa yung mga customers. Ayan. So, pupunta naman tayo sa aim of menu planning. So, according na naman sa lesson natin, the primary aim of menu planning is to create consistent meals with the right balance of quality, cost, and selling price. So, bi-breakdown natin kung ano ba yung mga meaning nun, no? So, sa quality, ang qualities ini-include ng mga freshness ng ingredients, yung lasa, yung presentation, yung texture, and then yung temperature. Example, if magsaserve ka ng pasta, dapat hindi overcook or dry, 'di ba? And if magsaserve ka naman ng kare-kare, dapat hindi masyadong creamy and hindi watery. So, sa cost naman, sa cost means controlling expenses, avoiding waste, and using ingredients wisely. So, kung limbawa, nag-offer ka ng fruit salad, pwedeng gamitin ang leftover fruits from breakfast buffet para maiwasan yung wastage na sinasabi nila, no? Or kung mura naman yung chicken this season, pwede naman tayong gumawa ng mga chicken-based promos. Halimbawa, pwede yung sa chicken adobo, pwede siya maging pastil. Ayan. Sa selling price naman,
Selling price must reflect both market demand and operational cost. Hindi pwedeng sobrang taas ng price kasi the customers won't buy it. Pero hindi rin pwedeng sobrang baba kasi malulugi yung business mo, no? So, example, if yung cost mo sa paggawa ng burger is 40 pesos, ang pwedeng selling price dyan is let's say 89 to 100 pesos. Depende pa yan sa concept ha. So, pang-apat, wala diyan. Wala diyan yung pang-apat, pero ang pang-apat ay dapat i-balance natin yung tatlo. So, menu planning aims to meet these three factors simultaneously. So, kapag yung isa nag-fail, lahat ng operation or the whole operation is maaapektuhan. So, eto mga scenarios bibigyan ko kayo. Halimbawa, high quality pero overpriced. Ano mangyayari? Yung mga customers is magko-complain na, "Kesyo, ang taas naman ng presyo, ang sakit sa bulsa," 'di ba? Pangalawa naman is cheap food pero low quality. So, ano mangyayari do'n? Magkakaroon ka ng bad reputation sa iba. So, next is masarap pero lugi. Ano mangyayari? Magko-close yung business mo, 'di ba? So, ang ini-aim natin is to find the sweet spot where yung quality, cost efficiency, and yung good pricing is magwo-work all together. So, for our conclusion, so to conclude everything, no, na diniscuss natin, menu planning serves as the foundation talaga, no, of any successful food establishment. So, it helps us create meals that are organized, consistent, and cost-effective habang ini-ensure natin yung customer satisfaction. So, ano ba yung mga key insight na natutunan ko rito sa ating lesson, no? Menu planning affects the entire operation. So, it dictates the staffing, purchasing, cooking procedures, and even how the customers perceive the brand. Pangalawa naman, it ensures nutritional balance and variety. So, this is especially important lalo na sa mga hospitals, schools, and then sa mga large institutions. Uh, na nagse-serve mostly. It help us control costs and maximize profit. So without proper menu planning, yung business natin can easily overspend on ingredients or magfe-fail tayo to meet the consumer's demands. So pang-apat, it shapes the customer's experience. So a well-planned menu leads to satisfied customers because it provides quality food, variety, and value for money. So menu planning isn't just about choosing food items. It's strategic decision making. It requires analysis of trends, consumers' preferences, and operational capabilities, and financial considerations. And when done, and kapag nagawa natin ito sa maayos, yung menu planning leads to smooth kitchen operations, happy customers, better sales, stronger brand identity, and I think that is the true importance of menu planning. So, this is the end of our lesson, which is the menu planning. Thank you all for listening and have a nice day. Goodbye! Goodbye po, ma'am. Thank you po. God bless. Bye-bye!